Wala nang maraming paligoy-ligoy pa, diretso sa punto na. Maiksi lang ang komentaryo, pero diretso sa punto. Maraming kuro-kuro, may tiwali, may totoo. Dito, sa puntong diretso tayo. Punto, diretso. Kapag nakita ng ombudsman na may matibay na basihan, probable cause at na reasonable certainty of conviction, ipa-file yung kaso sa ombudsman. So ngayon, nandun sa ganung stage, preliminary investigation. Dapat, sasagot na yan sila Loren at saka sila Leandro. Dapat sasagot na sila ng kanilang counter affidavit. Kaya lang umalis nga ng bansa eh. Umalis. Pero ang iniisip sana ng ombudsman nun, babalik din yan. Pagbalik, papasagutin. Eh wala eh, hindi pa bumabalik. So nag-iisip na ang ombudsman ng next move. Ano ang naiisip ng ombudsman na next move? Ayon kay Asik Miko Clabano, posible na nilang kasi hindi naman pwede na dyan ang precautionary hold departure order. Ang precautionary hold departure order kasi kapag hindi pa nakakaalis ng bansa. Kaya nga i-hold mo eh. I-hold mo yung departure, hindi makaalis ng bansa. Eh ang problema, wala na, nakalabas na ng bansa. Ito kasing sila Loren, medyo nakatunog din itong sila Loren at Leandro nung nag-press briefing si Ombudsman Boyeng Rimulya na isa sa ilalim na sila sa preliminary investigation. Kasabay kasi ng preliminary investigation, usually lalo na't plunder yan, humihiling na rin kaagad ng precautionary hold departure order, PHDO. At ginagrant naman yan ng korte ng Sandigan Bayan. Kaya lang, pagka press briefing kasi ni Ombudsman Boyeng Rimulya, umalis na sila Loren at saka si Leandro. Umalis sila. Kaya hindi na nakapagpalabas ng precautionary hold departure order. Kumbaga, siguro na-advisean sila, umalis na kayo. Kung hindi, maglalabas na yan ng precautionary hold departure order. Ay di ba ganyan ang nangyari kay Martin Romualdez? Mayroon ng precautionary hold departure order kaya hindi na nakaalis ng bansa. Si Loren, pwede na yan maghumingi ng precautionary hold departure order sana noon. Kasi nasa preliminary investigation na, respondent na sila sa criminal complaint. Kaya lang, naunahan nga nila Loren, nakaalis ng bansa. Pero ang sabi naman ng ombudsman, hindi, babalik yan. Pagbalik yan, iimbestigahan na sila sa preliminary investigation. Pero ngayong nandun na sila sa ibang bansa, ang move na naiisip ng ombudsman, ipapakan sila, di umano ang kanilang passport. Yun, mabigat yun. Mabigat yun, mga kabunyog, mga kababayan. Ipapakan sila yung kanilang passport. Kapag nakansila yung kanilang passport, fugitives from justice na sila. Tumatakas na sila sa batas sa Pilipinas. Kasi kansilado na yung passport nila, hindi sila bumabalik ng Pilipinas, kinansila na ang passport. Takas na sila sa batas. Ang sasabihin niyan, wala pa naman silang kaso sa korte kaya hindi pa sila maituturing na fugitives from justice. Hindi po. Ang definition po ng fugitives from justice ngayon, kahit nasa preliminary investigation ka ng DOJ or ng ombudsman, tapos tinakasan mo ang prosecution, ibig sabihin kasi ang prosecution yan yung process na hindi pa judiciary, hindi pa judicial, nasa executive pa. Prosecution, halimbawa, yung ginagawa ng ombudsman, prosecution yan. Yung ginagawa ng DOJ na preliminary investigation, prosecution yan. Kapag tinakasan mo, tumakas ka sa prosecution o kaya sa paglilitis ng batas ay ng korte, fugitives ka from justice. So, itong sila Loren, tinatakasan nila yung preliminary investigation ng ombudsman, maituturing na silang fugitives from justice. Ang tanong, kaya ba ni Loren na tanggapin na siya'y fugitive from justice? Kaya ba ni Loren na nakalagay sa kanyang pangalan, fugitive from justice? Parang hindi maisip ni Loren na mangyayari sa kanya yan, Imagine mo yung career niya sa broadcast journalism. Sikat siya noon, matagal, sikat siya. Tapos ngayon, bigla, malalagay ka as fugitive from justice. Kumbaga napakalaking, anong tawag doon? Blot. Lamat sa kanyang pangalan yan. Sikat kang broadcast journalist matagal na panahon.
tapos naging senador ka, nakailang terms, o tapos ang mangyayari ngayon, konsiderado kang fugitive from justice. Kaya lang, ano yan talagang fugitive from justice yan Kapag hindi ka, tinatakasan mo yung prosecution, ibig sabihin, yung preliminary investigation ng ombudsman, tumakas ka, may kaso ka, may reklamo na sa'yo na plunder, dapat sagutin mo, tumakas ka, fugitive from justice ka na yan. Yan yung ano dyan. Sabi ng ombudsman, kapag hindi pa rin bumalik sila Loren, ipapadeklar na silang fugitive from justice, ipapakansila na ang kanilang passport. O yan. Kapag nakansila ang kanilang passport, wala na. Malilimit na ang kanilang mobility. Hindi na sila makagalaw. Ay, ano ba, ano yan? Anong kaya ba ni Loren na yung ginawa ni Saldico na pagtatago sa Europe? Palipat-lipat? Pero ang pinakamatindi doon, yung ano sa kanya, yung lamat sa pangalan niya. Kasi kilala siya sikat siya. Si Loren nga naglabas ng statement na naglabas ng statement na daw, sabi ni Loren, napaka daw ng niya, napakalinis daw ng kanyang pangalan, matagal niyang iningatan, tapos ngayon daw sinisira. Hindi naman yun. Niya rin yan kasalanan niya rin yan. Akala niya wala man lang illegal na ginawa sila at ang kanyang anak. Ngayon, lumalabas, maraming illegal silang ginawa ng kanyang anak. Kaya nga may kaso, may reklamo sa kanilang plunder. Pero yan, mga kabunyog, mga kababayan, ang sitwasyon ngayon, ang assistant ombudsman, sabi niya, pinag-iisipan nila, ipapakansila ang passport. Kapag nakansila ang passport, ano na yan, problemado na ang paggalaw nila niyan. Kasi hindi na sila makakalipat-lipat ng mga bansa sa Europe niyan. Kansilado ang passport Kaya abangan natin kung anong magiging dito. Pero nagbanta na ang ombudsman. Sabi ng ombudsman sa press briefing kahapon, pinag-iisipan na nila yan. Kasi hindi na nila ma-precautionary hold departure order, nakaalis na Pero mga kabunyog, mga kababayan, si Loren Legarda naglabas ng pahayag. May pitch siyang August 18. Sabi ni Loren Legarda, yung dati niya na rin sinasabi. Sabi ni Loren Legarda, ang sabi ni Loren, gagawin niya daw ang lahat, gagawin daw nila ang lahat para malinis ang kanilang pangalan, ang kanyang pangalan. Kasi matagal niya raw itong pinag-ingatan, matagal niya daw itong inalagaan, ang kanyang malinis na pangalan, kaya hindi niya raw ito papayagan na masira. Kaya sa tamang panahon daw, mabibindicate siya, mabibindicate sila. Anyway, sige, abangan natin. Pero ang dapat niya kasing gawin, harapin niya. Ay paano niya malilinis yung kanyang pangalan kung hindi niya naman hinaharap? Yan yung problema diyan. Ang sabi pa ni Loren sa kanyang statement, ang publiko daw pinapakiusapan niya na maging discerning, ibig sabihin, wag daw basta-basta maniniwala. Ang publiko daw ay maging mapanuri, kritikal, wag daw kaagad-agad maniniwala sa mga lumalabas na mga balita. Bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw.